Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumana sa banang pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko'y nakasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patunbayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang iyo nawang kakandang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabaha-bahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una. Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao, kasama ang masasamang pita nito.
Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay. Pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang lahat po ay magsitayo. Ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo mga Pariseo, ibinibigay ninyo ang mga ikapo ng yerbabuena, ng uroda, at ng iba pang gulayin. Ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang mga iba. Kawawa kayo, mga Pariseo, sapagkat ang ibig ninyo'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Saba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at naglalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman." Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinasabi mong iyan, pati kami kinukutya mo." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayo. Ipinapasa ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo.
Pinapatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo ang likas nilang pagkatao kasama ang masasamang pita nito. Muli magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ang mga salita ng Diyos ngayon ay isang tunay ng babala para sa atin bilang mga Kristiyano. May isang kasabihan that the truth hurts. Nasasaktan ang katotohanan. Ayaw ng mga tao tanggapin ang katotohanan, kaya kapag sinasabi ninyo ang katotohanan sa kanila, nasasaktan sila. The truth will hurt. Kung bakit? Kasi po mga kapatid, ang mga tao na nabubuhay sa mga mayabag na paraan, nagmamataas ng kanilang sarili, nagmamalaki ng kanilang sarili, ayaw nilang tanggapin ang katotohanan. Kapag sinasabi mo na kahit malit na bagay, ay masaktan yan, masakit yan. Masakit kasi ang buhay mo ay iba. Sabi ni Jesus sa mga Pariseong gayon sa Ebanghelyo, na kawawa kayo mga Pariseo sa haba ninyo. Bakit po mga kapatid? Kasi ang mga Pariseo ay nagmamataas ng kanilang sarili. Sila po nabubuhay sa mga paraan, parang sila lang may alam ng lahat. Pero kahit may alam sila ng lahat, ayaw nilang gawin ang mga sinasabi nila. Ang buhay nila ay iba sa mga salita nila. Kapag sinabi mo sa isang tao, ay maganda ang sabi mo, pero ano po ang buhay mo? Ano ang paraan ng buhay mo? Parang night and day. Ang salita mo ay maliwanag, pero ang buhay mo madilim. Nasasaktan kapag sinabi mo ito sa tao. Pero tama kung nasasaktan ang katotohanan. Dapat po tayo ay maging handa upang tanggapin ang katotohanan kahit masakit, kahit mabigat. Kasi ito po mga kapatid ay isang paraan upang baguhin ang ating sarili, upang mabuhay ayon sa tamang paraan, upang mabuhay bilang mga tao na may mabunga ng pag-ibig. Sabi ni San Pablo sa atin sa unang pagbasa, ano po mga bunga ng pag-ibig? At ano ang mga bunga ng laman? Ang mga bunga ng pag-ibig ay mga mabuting katangian. Tayo mga Kristiyano ay tinawag upang mabuhay ayon sa itong expression ng pag-ibig. Maging mga salamin, maging mga instrumento na itong tunay na pag-ibig. Sa iyong buhay bilang mga kasangkapan ng pag-ibig, bilang mga tao na may itong mga mabuting katangian, hindi tayo masasaktan kapag may isang tao na sabi sa atin, iba po ang mga sabi mo at ibang buhay mo. Maging tayo mga tao na may itong tunay na kababang loob. Iyan po ang kulang sa mga Pariseo. Ang kababang loob, ang tunay ng humility. Kaya po nagsasaktan sila sa mga sabi ni Jesus sa itong katotohanan. Pero isang dapat natin gawin. Hindi kasi masasaktan ang kapwa natin na dahil sa katotohanan nang hindi tayo magiging kasangkapan ng katotohanan. May he be hurt. The truth is to be instrument of newness. The truth is to hurt. If your truth, ang katotohanan mo, kung walang epekto sa kapwa, hindi totoo. Hindi katotohanan because the truth must always hurt. And it is because it hurt that it invites to change. The truth is there to hurt. Ngayon po, maging halimbawa para sa atin ngayon. Nabubuhay tayo sa isang komunidad, sa isang lipunan, sa isang sosyedad, kung saan ang mga tao ay naging mga chismosa, mga marites. Marami ang mga alam nila tungkol sa buhay ng kapwa, pero ang buhay nila, puro dumi. Tell them the truth that they may change. It will hurt them, but tell it to them. Gayon po sa mga social media noon, makikita natin, mga fake news. Kung ikaw ay Kristiyano, sa social media mo dapat makaroon ng katotohanan. Masasaktan ang kapwa mo dahil sa katotohanan mo, pero tuloy ka pa magsabi ng katotohanan. Doon po makakaroon ng pagbabago sa buhay nila. Kahit nasasaktan ang katotohanan, dapat maging tayo kasangkapan ng katotohanan araw-araw upang ang ating buhay mismo maging instrumento ng liwanag. Sino po ang Kristiyano? Ang Kristiyano ay tinawag upang maging asing at ilaw na sanlibutan. Kung ikaw ay asing, dapat maranasan ang presensya mo. Kung ikaw ay ilaw, dapat po sa kadiliman makita na itong ilaw. Masasaktan ang mga tao na parang
bulag sila o ayaw nila makita ang katotohanan, pero tuloy ka pa masabi ng katotohanan. The truth hurts, but let us always say the truth. Doon po mga kapatid, magkakaroon ng kaligtasan sa atin at para sa ating kapwa. Manalangin tayo at hingin natin ang tulong ng ating Panginoon Hesus upang bawat isa natin ay maging kasakapan ng katotohanan at ng buhay. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Mga kapatid, nagsama-sama tayo bilang bayan ng Diyos. May pananalig natin na dalhin sa harapan ng Ama ang ating mga pangangailangan. Umaasang pakikingan niya ang ating mga kahilingan. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway maging mulat sa kanyang responsibilidad na isulong ang katarungang panlipunan sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway maging makatotohanan sa kanilang pagsusumikap na makapagbigay ng paglilingkod at programa para sa mga mahihirap at naghihikahos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may patrabaho at mga manggagawa, naway maging tapat at magalang sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng suporta at kasiguruhan mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway masyahan sa walang hanggang kaligayahan sa piling ng mga banal sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at laging maglikod sa iyo ng may kabutihang loob at katapatan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Ang lahat po ay magsitayo. Upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain, upang sa ginaganap naming pagdiriwang, kami makatawid sa kaluwalhatian. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, na tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mo nga likayin ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami ay nabubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinatiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Diyos mo at pagkabuhay, aming Diyos tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at mapakailanman. Ama, ginagawa namin gayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinila namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan.
Kami ay napapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglikod sa iyo. Isinasa mo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklas sa kaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Melre na aming Obispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, na may pag-asa sila muli mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagnapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, ina ng Diyos sa ina ng simbahan, at ni San Jose kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol, San Fernando, San Luigi Orione, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May padiunawa namin ang papupuri sa kararanggal mo, sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagloy kagagalin na utos sa turo ni Jesus ng Panginoon nating at Diyos, ipaya natin ang lakas, Lord. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinili namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng papapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan,
ngayon at mapakailanman. Ngayon at mapakailanman. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa niyo sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng magang kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nang-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga ina niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ keep us safe right now in life.
Lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawan at dugong banal. Inluwag namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang. Humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.